Magandang araw, mga kapatid, mga kaibigan, mga kapanalig. Balikan natin ang ating talakayan tungkol sa ating pananampalataya. At bago nga natin tuluyang himayin ang mga artikulo ng ating pananampalataya, ituloy muna natin yung pagsagot sa tanong na, ano ba ang ibig sabihin ng sumampalataya? Dumako tayo sa ikalawang bahagi ng mga paradoxes of our faith, ang mga kabalintunaan ng ating pananampalataya. Ang pananampalataya hindi natatapos sa pagtanggap. Ito'y sinasabuhay araw-araw sa paglalakbay, sa pakikinig, sa pagiging bahagi ng sambayanan ng Diyos. Paradox number 4. Faith is an act, yet a process. Ang pananampalataya nagsisimula sa isang desisyon, ngunit ito rin ay isang patuloy na paglalakbay. Kung ikaw man ay bininyagan bilang isang sanggol, yung magulang mo muna para sa iyong kapakanan at kabubuti ang nagpasya para sa iyo. Ikaw na ang magpapatuloy ng paglalakbay na ito ngayong may isip ka na. Hindi sapat na minsan lang tayong magsabing naniniwala ako. Dapat itong isabuhay araw-araw sa bawat aspeto ng ating buhay. Faith deepens through practice. Habang tayo lumalakad kasama si Kristo, lumalago rin ang ating pananalig. Ang pananampalataya ay simula ng buhay na walang hanggan at tinatawag tayong magtiyaga hanggang wakas. Number 5. Faith is a gift, yet a task. Or in other words, it's a gift, yet also our response. May mga nagsasabi na mahirap matagpuan ang Diyos. Ngunit ang tanong, hinahanap, sinasaliksik mo ba talaga siya? Bukas ba ang iyong sarili na tanggapin siya? Ang pananampalataya ay kaloob mula sa Diyos. Hindi ito galing sa ating sariling talino o lakas. Ngunit tinatawag din tayong makinig, tumugon, makipagniig sa salita ng Diyos. Ang pananampalataya ay kaloob mula sa Diyos. Hindi natin ito basta pinipilit sa sarili. Walang makalalapit sa akin, sabi ni Jesus sa Juan, Kabanata 6, malibang siya'y akayin ng Ama. Tayo rin ay may gampanin. Kailangan nating makinig sa salita ng Diyos, sa tulong ng simbahan, sa mga pangyayari sa ating buhay kung saan ang Diyos ay kumikilos. Nakikinig tayo sa tinig ng Diyos sa banal na kasulatan, sa mga kapwa natin mananampalataya, sa panalangin, at sa sakramento. At kaugnay nga niyan yung ika-6. Faith is personal, yet ecclesial. Or in other words, faith is personal, yet shared in the church. Mahalaga ang manalangin mag-isa sa iyong silid. Nakapinid ang pinto, sabi sa Matthew chapter 6. Pero kasing halaga din ito ang sumamba kasama ang pamayanan. Ang pananampalataya ay ugnayan natin sa Diyos, pero hindi ito pansarili lamang. Ang Diyos din ang nag-utos na ibigin mo ang iyong kapwa. Ibig sabihin, makisalamuha, makipagkapwa, makisangkot sa pamayanan, sa simbahan. Tayo'y bahagi ng simbahan, ang katawan ni Kristo. Dito natin nararanasan ang biyaya ng salita, ng sakramento, ng paglilingkod sa isa't isa. We believe together. We believe as a church. Sa simbahan natin nakikilala si Kristo. Sa simbahan natin natanggap ang pananampalataya. Ang pananampalataya natin ay pamana ng sambayanan mula pa sa mga apostol hanggang ngayon. Sa bawat parokya, pamilya, sa mga basic ecclesial communities, sabay-sabay tayong lumalago sa pananampalataya. Hindi tayo nag-iisa sa ating paglalakbay. Tayo ay pinagbubuklod ng Espiritu Santo sa isang pananampalatayang buhay. Ito ang ating pananampalataya. Ito'y tila puno ng kabalintunaan. Pero dito, mas lalong lumilinaw ang katotohanan. Ito ay galing sa Diyos at para sa Diyos. Lagumin natin yung 6 na paradox of our faith. Una, ito'y certain yet obscure. Tiyak, ngunit mahiwaga. Free yet binding. Malaya, ngunit may pananagutan. Reasonable yet beyond reason. Makatwiran, ngunit lampas sa ating isip. An act yet a process. Isang pasya, ngunit panghabang buhay na proseso. A gift yet a task. Biyaya, ngunit isang gampanin. Personal yet ecclesial. Pansarili, ngunit pangkalahatan. Balikan natin, saan ba talaga nakasandig ang ating pananampalataya? Our faith rests not on ourselves, but on God who cannot deceive nor be deceived. Ang ating pananampalataya hindi pwedeng nakasandig lang sa ating sarili. Hindi pwedeng nakasandig sa tao, kahit sa pari o sa mga obispo kasi sila man ay nagkakasala, nagkakamali rin. Hindi maaari na dahil lang sa kagagawa ng isang tao, ng isang pari, tinalikuran mo na ang iyong pananampalataya sa Diyos. Sabi nga natin sa isa nating previous slide, we believe not because we see clearly, but because God is trustworthy.
Ngayon, mas malalim na ang ating pagkaunawa sa salitang sumasampalataya ako. Sa susunod, isa-isa nating tuklasin ang 12 artikulo ng ating pananampalataya, yung 12 Articles of the Faith, sa model ng Apostles' Creed. Maraming salamat.